Three levels gihapon akong tunan. Kana rin ganito, nakatungkan. Ay, okay na mag-Japon ni. Ha? Okay na Japon ni. Kaya na? Okay. So, padayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios o matud pa na study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of God in the book of Timothy. Magtuon ta sa pulong sa Ginoo, matud pa aron madayag nga aprobado tas Ginoo if you are studying His word. Mo-approve gid ang Ginoo sa ato kung nakit-anta niya nga naatay kasibot mag-study sa iyang pulong. But if we don't have the courage to study His word, disapprove gid si Lord ana. Niya maikita mo kuan sa atong cellphone busy sa atong cellphone. So ingon dinhi that in the basic level of giving, sa basic letter A, manifestations is needs encouragement. Naginanglan og pagdasig. Kung dili dasigon, wa joy epekto. Okay, sa manifestations sa high level of giving, no need for encouragement and there is no discouragement. Wala na'y kinahanglan nga encourage pa or dasigon pa, di na po siya ka-discouraged about giving. There's always encouragement about giving because it's a chance to plant or sow. Panahon na nga maghugas. Panahon sa paghugas. So, kung panahon sa paghugas is dapat yun nga maghugas ta kay aron nga dili ta maulahis harvest. Muna nga ang taong magpalugay-dugay og pugas, I experienced that during the time na kami handle sa among farm. Kung ulahi day ka magpugas, di gid siya maayo. Kay muga-anam-anam og kabarato ang kilo sa imong product. So kung mag-anam ka kabarato, luoy na kay sarang. Katong nakaunag harvest is mahal. Nga na siya. So matupid dinhi, and then manifestations sa higher level of giving. No need for encouragement and no discouragement gapon. So na din may example ana unya. Letter B, no joy when giving time. Sa basic level of giving, wala siya gahatag pero walay kalipay. Remember, bisag kinsa nga tao nga Diyos nun ang kinaiya, malipay kita nga nay maghatag pero uban ang kalipay. Pero sa mga tao nga mga materialistic, wala na lagi care ang kalipay during sa paghatag. Ang ilala mo dawat lang sila. Nalipay wala nang naghatag, basta sila nga gitagaan malipayon, mura na ilaha. That's the difference. So, the manifestation sa basic level of giving, letter B, no joy when giving time. Wala joy kalipay sa paghatag. Murag kaguol, murag kabugatan. Diba? Sa letter B, high level of giving. With joy when giving time. Malipayon kung giving time because it's your chance to sow. Diba? I was once a sower or mamugasay when I was young. Mamugasay ko. So, naami kalipay. Kaming tanan nga mamugas, malipay mag-istoryahay mi, malipay mi. Kay, wala may naguna-una. Unsay, basta kay gi-enjoy lang namo ang pagbugas. Nga na dagin na siya. Kaya kung magsikig kag bagulbul while trabaho ka, sa to do all things without murmuring. Buhata ang tanan nga walay pa bagulbul. Sa to pa, kay sugo man as Ginoo,
buhaton jud nato na nga way pagagbulbol, ha? Especially during sa atong pag-obligasyon nato sa Ginoo. Oh, dili na sa bulaton nato sa trabaho, dili lang bulaton nato sa eskwelahan, dili lang bulaton sa barangay, but especially diya sa bulaton sa Ginoo. Why? The God of righteousness and the God of joy is seeing us how we gonna do the works that He has commanded us. Ang Diyos na matarong, katanaw sa ato agi, unsa nato pagtrabaho ang mga buluhaton nga iyang gisugo nato. So, giving is one of the subjects sa Christianity. Ang paghatag isa na sa subject sa mga Kristohanon. O, isa gani na siya ka pillars, isa na siya sa 7 pillars sa atong pagkakristohanon. Okay, in the book of Ecclesiastes, there are 7 pillars that we need to build individually, dili as a ministry. Giving is one of the pillars in Christianity. Okay, and in secular, this is equivalent as math subject. Nganong math man ni siya sa secular pa? Math 1, o sa college pa, math 2. Diba? Ngano man, nganong equivalent man ang giving sa math? Because it has something to do with numbers, money, and accountability in the area of monetary and other aspect. Okay. So with joy sa manifestation sa high level of giving, with joy when giving time. Na adyo'y kalipay ini giving time. Why? It's your opportunity. So kung natin kalipay sa paghatag during giving time, the more po ang Ginoo may kalipay, katanaw na to nga, ay, salamat ko, mamalipayon ako, anak gahatag. Di kay, Mahal. sa pagwali, malipayon. Paghatag, nausap ang dagway. So there is something wrong. There's a spirit that is behind. Pagwali, labi promise, Ginoo, blessing. Malipayon. Pag-abot na giving, murag ni dag-umlag kalit ang naong. And that is questionable. That is questionable. So, manifestation sa higher level of giving, letter B, with greater joy when giving time. Diri with joy when giving time, diri dako jud ang joy sa joy when giving time, and we will come up to examples. Okay, number basic level of giving, letter C, with regrets. Usay magmahay-pahay pa, maghatag lagi pero nganong nahatag man pud nako kanina uy. Muna siya. Sa ato pa kung magmahay-mahay ta, maghatag ta, daw gimayan na itong Ginoo, kaya pang Ginoo man na. Dili man gani, magmahay-mahay ta, gihatag, magmahay-mahay ta, after maghatag ta sa itong mahal sa kinabuhi. Mas mo ang Ginoo pang naghatag na itong mahal sa kinabuhi. Ganun lang yun na principle. Dili man gani maayo. Because sometimes there were times that God revealed me this king. Ingana si Lord. Which is a very realistic. Yan siya nga. Daghan kuno tao sa libutan, mas mahal pa kuno sa ginikanan ang ilang mga anak kaysa Ginoo. Again, I'll repeat that. Daghan kuno tao sa kalibutan nga mas mahal pa kuno ang ilang mga anak kaysa Ginoo. In terms of giving. Why? Yan yan. How it happens, Lord. Unsa man nga pamaagi nga na Lord, ingon siya. Gusto mo kabulok, gusto mo masay because this is the first time that I reveal this. Pero years na ni-reveal ni Lord sa ako. And siya, how? Sa asa paagi ka, Lord? In what aspect? Ingon siya. Sa tuition. Tuition
libo-libo na siya labi nag-private. Monthly na siyang muga bayaran. Hello, sakto. Unya sa Ginoo, wala ta nag-effort unsay atong obligasyon sa Ginoo. Pag human na po pag-eskwela, may na po, nagbayad pa ko sa akong loan. Pero may kitang Ginoo ka, out of place. Mo nag-ingon ni Lord sa ko. Pila ang monthly, tag 8,000, 4,000, ang uban, pila na, tag 10,000 ang monthly tuition. At pila gihatag sa ginikanan sa Ginoo. Tinuod obligasyon na nimo sa imong anak. Pero naapo kay obligasyon sa Ginoo na wala. Dana na siya. Muna sa highway the regress. Nga nahatag ng tunako ting tuition na rabas akong anak. Sa basic level of giving, nakahatag pero pag umaghatag, nagmahay-mahay. So, kung nagmahay-mahay ta, especially sa pag Ginoo na ito nga giving, it means, gimahayan po ni mong Ginoo. Do you think dili ang Ginoo na, wala ang Ginoo na kasabutan na, wala ang Ginoo na ka-feel na, wala ang Ginoo na kakita na? Of course, He knows that. Amen. He knows that. We cannot hide anything from God. Di ta ka tago sa Ginoo sa bisag gamay butang. And we have to be awakened from this kind of things that Christians usually do. Unyag naara ba dayon problema? Ang Ginoo ra ba gid atong dayo? Hello. Diba? So with the regrets na ay mga pagbahay, paghuman sa giving, sa manifestation sa high level of giving without the regrets, and wala gi pagmahay-mahay, pagbasol-basol. Sa higher level of giving, grateful to God, mapasalamaton Diyos Ginoo, Lord, salamat. Salamat. Di kay, panahon na pag ayahay kay ito si Father, ayahay kay ito si Pastor, ayahay kay si Pastora. Kung muna ito muna, it means, kinahanglan ta maka-breakthrough, ana. Because that will poison our mind. Any poison is dangerous. Any negative thinking is like a poison. Because if that will not be erased in our minds, it means, or it can hinder anything. It will not bring us victory. It will not bring us peace and joy. Di gina maghatag na ito kalinaw kalipay. Nga na siya. Okay. Letter D. Sa basic level of giving without sincerity. Why? Since dili sincero. Dili sincero. Maabot na tayo sa example. Sa high level of giving with sincerity and honesty. Sincero ka mo hatag o niya honest po ka mo hatag. There is a higher level of giving with sincerity and honesty. Let's move on to the letter E. Sa basic level of giving without humility. Muhatag nga way pagpaubos. Maginarbuso. Matag example karon. So where is that found? In Luke chapter 18 verse 10 to 14. Let's see that. Luke chapter 18 verse 10 to 14. Atong tanawon diri sa screen. Luke chapter 18 verse 10 to 14. Okay. So this is the story about kining Pariseo. Two men went to the temple to pray. Duwa ka tao ni adto sa templo or sa adto pa sa simbahan aron magampo. One a Pharisee and the other a tax collector. Gisoy-say pagyud unsa silang klase nga tao sa ilang trabaho.
ang isa usa nga klase nga tao, Pariseo, ang isa is ang tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. So Pariseo, hitindog, and then ampo ani nga klase nga pag-ampo. I thank you, God, that I am not a sinner like everyone else. Nagpasalamat ko og Ginoo nga dili ako usa ka makasala sa mas uban. So na prayer nga hinambog. Imong kaugalingon giigsult gidaot nimong uban. O prayer siya. I thank you, God, that I'm not a sinner like others. And for I don't cheat. Kaya wa ko nangawat, wa ko nanikas. I don't sin, wa ko na nakasala. And I don't commit adultery. Wa gid siya nag-commit og adultery sa relationship sa iyang wife or asawa man ni, abana man ni, wa gid siya nakasala. Perfect. Oh, wala problema. Unsa na siya tikal. Oh, tikal. Oh. I'm certainly not like that tax collector. Sobrang bigani ba? Salamat ko, di ko pare anak niya. Oh. Kaya kailan man siya kinsay tax collector. Di ko pare anak niya, Lord. So, kasi pasabot anak. Na yung mga tao nga gaadto sa simbahan nga inganag kinaiya. O nakita dyan ang Lord. Walay natago sa Ginoo mo tong kanta na to, walay nalilong kanimo, walay natago kanimo. Tago man ako sa kadagatan, nga ato sa asadapika, wa jud tay himo nga kanang likay ta sa Ginoo. Let's move on to the next verse. I fast twice a week. O, tanaw. Religious siya. Gabuas na siya kaduwa sa isa kasimana. So, giname niya ang iyang gipangbuhat. And I give you 1/10 of my income. So, tither siya. Saan naman ang tither siya? Ga-fast siya. Wala siya nakahimog sala sa iyang asawa. Ang problema na ginatikalon lang siya. Without humility. So, manandili. Tanaw na ito samahan. But the tax collector stood at a distance and they dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Ang tax collector, nga babawsanon, ibarog po siya, di kuno ka, ayahat sa iyang mata, tungod kay, guilty siya sa iyang nabuhat. Umatod pa, instead, he beat his chest in sorrow. Iyang gidukduk ang iyang dughan. Nagul siya, saying, "Oh God, be merciful to me, for I am a sinner." Nagpakiluoy siya sa Ginoo sa Lord, kaluoy in taon ko, makikatama kasala, madyod ko. So, ang tax collector, tinuod makasala siya, o giangko niyang makasala siya. Layo gikig siya biyas, binuhatan atong Pariseo. Hello, what layo gikig siya biyas? Binuhatan sa Pariseo. Let's see the next verse. Okay. I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. Ingon si Jesus. Sultian ta mo. Nga ang nakauli nga gimatarong dili tong nang hinambog kadtong nagpaubos. Dakog nahatag ang Pariseo kay dako siguro income, pero nag-uli siyang wa gimatarong sa Ginoo. Kadtong tax collector, maybe only God knows man gyud naghatag ba siyang tithe or offering ba, pero mapagsanon siya. Hello? So God is not after kung sa imong mga gibuhat nga sakto o maayo, gusto ni Lord, basakto imo kasing-kasig huna-huna. Kaya kung dili gani istarong atong kasing-kasig huna-huna, mo man na mahinambog dayon ta, magmahay-mahay dayon ta, dili dayon ta ituboy, di acknowledge,
Kay naara ba'y uban simbahan nga kung kinsay dakog tithe mo'y hawod. And that is unbiblical. Ang pastor taon luoy kay tanan. Gairok-irokon ra. Kaya naghawod is dako kunog naghatag sa simbahan, which is wrong. That poison, that dragon, that beast must be stopped. Okay. Sumatod pa din the sinner. I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Laprang kagid ang Ginoo. Ang makasala, nakapauli nga gimatarong, kaya nga ang Ginoo, ang nagpaubos, iyang ipataas, apan ang nagpataas, iyang ipaubos. So whatever things we do in the kingdom of God, kung wala tay tarong nga kasing-kasig, tarong hunahuna, wa japon tay dakong luna sa kasing-kasing o hunahuna sa Ginoo. Amen. Yes. Di isang pag-ingon ka nga, may nampuon ka sa pagdinha, basta na itong kasing-kasing is lahit gid siya dagan. Bahagyo. Gusto ni Lord maka-learn ta tanang humility. Maka-learn ta tanan og sincerity. Maka-learn ta tanan og faithfulness sa Ginoo. Kung ang mga Christians ingana nagklasing-klasing kasing-kasig huna-huna, successful ang alagad sa Ginoo o glorified si Lord. Yes. Nga naman. That's the very thing that God wants us to be. Muna ang gusto Ginoong mahitabo na to. Muna ibigto sa pulong sa Ginoo kung malinawatong ta. Okay. So, there is a high level of giving. Naghata naman kong example sa basic level of giving without humility, katong ganina sa Luke chapter 18, verse 10 to 14. At tuta sa high level of giving with humility sa Mark chapter 12, verse 41 to 44. Tanaw na to ang Mark chapter 12, verse 41 to 44. Kasi diferensya nga story. Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Kung tanawin mo, ninyo, ang Ginoo ga tanaw gyud pirmi. Dili ang Ginoo ga lingaw-lingyo. We are all watched by God. We are all observed by God. Kitang kanang gidabantayan ni Lord. Para basis sa iyang judgment or reward. Siya nilingkod si Jesus doon sa collection box or doon di ana in the temple sa temple sa simbahan. O nagtanaw siya sa mga tao nga nagahulog sa ilang kwarta. Many rich people put in large amounts. Daghan mga tao nga mga dato, dagko pud ang ilang hinatagan. Next verse. Then a poor widow came and dropped into small coins. Ug niabot ang usapud ka babaeng balo nga ni hulog o pipila lang in taon ka sintabo or sinsilyo ang dato bills ina itong papel jud ang pobre in taon nga balo sinsilyo ra taon niya nakataw. Jesus called his disciples to him and said, I'll tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions. Nga naman, bisan tuod siya pobre, out of nothing, she still gives. Sa iyang kawadon sa iyang kaapikihon, naghatag yapon siya. So God observed everyone, the kind of lives we live here on earth, gitan-awtan ni Lord, observantan ni Lord. O, niingon siya sa mga disciples, so tiyan ko kamo sa kamatuuran, ang kining pobre nga balo, naghatag og more than all the others.
Siya giday. Why? Ano man? Naa siya pagpaubos. O naagit siya pagka may natagon nga tao. Kaya ang tao may natagon. Malipay yung makhatag. Pero taong dalo, magmahay pag makhatag. Diba? Siya? Ang babae nga walo nga pobre, gidayeg sa Ginoo siya, has given more than all others who are making contributions. Nakahatag kuno siya dako. Dako ang iyang nahatag. Kaya nga naman, sa iyang kawadon, naningkamot siya, nga siya mahatag. Katong mga dagko hinatagan, di naman to effort nila, marubag, ila lang tong sinsilyo na to nila itong ilang hatag. Di ba na iba yung mga dato? Muadto lang dito sa muadto lang asa dapita sa Hong Kong, murag manuray na mulag kitke lang sa tua. Kay sinsilyo ra nas ilang kwarta. Murag mga pilang dito. Ang budget sa mga dato, kape, isa ka kape, isa kape lang na. Pero kanang budget na kape sa mga pobre, pagkaon na. Hello? Okay. So, let's move on to the next verse, in verse 44. For they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Kinsa tong day, katong mga dato, naghatag sila og gamay ra sa ilang kinatibuk-an nga mga bakante. Dagko lagi, dagko siya sa mga tao nga wa kabalo, pero ang Ginoo nakabalo man gamay ra na sa ilang kinatibuk-ang bahandi. Di ba kanina, katong first verse, ay kanisa, batamanin ha, for they gave a tiny part of their surplus. Naghatag sila sa gamay rang bahin sa ilang surplus or sa ilang kinatibuk-an nga bahandi. Pero sa first verse atong balik ko na to tong first verse. How that the statements change. Okay. Nato, many rich people put in large amount. Para sa mga tao wa kabalo, dagko na to ilang hinatagan. Pero pag abot sa verse 44, ingon sa Ginoo, naghatag sila. Pertinadyong gamadza. Patong ganina, kung tao pa ingon, dagko na gito. Pero ang Ginoo, gamay ra na ba, kay kabalo chukos kinatibuk-an imong bahandi. Ganon yun, ipasabot ni Lord. Because sa diyan dito pa tong church ito sa Pikas, sa tong school, I remember sa message ni hatag ni Lord about the kind of fish. Fish is valued according to its kind or variety and its size. Siyempre, ang barilis, wa yung isa ka barilis, nga dako na, mukos lang siya og piso-piso or 100 lang siya. It costs hundreds to thousands. Pero wa yung per barilis. Each siya kung ipasabot dili by kilo. Unya, naabadi ay bulinaw, nga isa ka bulinaw, mukos siya o isa ka gatos. Diba? If you remember, anang awali na ko dito sa Pikas nga church. Per, each na siya, dili as a kilo, per kilo. Naabadi ay, naabadi ay yellowpin or karaw, nga mugkos lang siya o 50 pesos. That costs hundreds. Hundreds siya. So what does it mean? Ano ni abutaan na? Murag ingani ba? Barili sila nga isda, ang hinatagan nila, murag binulinaw. Murag tinamban. Nakuha ninyo? So, there is a denial. Di ba kanina?
Ha? For they give a tiny part of their surplus. Gamay ra ilang gihatag sa ilang kinatibukan. Pero pag dito sa first verse, many rich people gave large amount of money. Duha ang gibasaysan ni Lord. Atubangan sa mga tao nga mga wa kabalos kinatibukan, ako na gito ilang gihatag. Pero pag abot sa verse 44, siya, kinsa maning day diri? Ang mga dato nga nanghatag. They gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Ang pobre, daw gihatag niya ang tanan. Mauna ang tatoy, makatabang niya, mabuhi pa siya. Pero gihatag niya. Pwede to niya nga, pwede to niya nga, ihatag, kaya ina lang ay mabuhi siya. Pero, ang prinsipyo sa sowing and reaping, kung nagpugas ka, ang imong gipugas iluon mas Ginoo. Kung mag-succeed lang na, nga di na ma-devour sa devourer. Hello? So, muna, gi-change ni Lord ang iyang statement. Nga naman, lahi ang pananaw sa tao, pananaw sa Ginoo. Ang Ginoo, di na to ma-deny ang Ginoo, di na to malimdan ang Ginoo. Dili ta makalimod si Ginoo. Okay, with humility. So example. Okay. Now, example sa basic level of giving. Okay. The rich people, Luke chapter 21 verse 1. Let's see that. Luke chapter 21 verse 1. While Jesus was in the temple, he watched the rich people wrapping in their gifts in that collection box. The next verse 2. Then a poor widow came by and dropped in 2 small coins. So sa basic level of giving, ang example ani mga rich people, kapanghatag lang sila dagko lagi kuno ang amount for the sight of the Lord gagmay pagyapon to siya. Mo ra pag-ingani ba? Mohatag ang mga dagtog 500, 1,000, dako na nas mga pupuri, pero bang sino gamay na na? Nya paghuman usahay, magmahay-mahay pa. Now, let's move on to the high level of giving sa Philippians chapter 4 verse 15 to 19. Philippians believers. Philippians are not rich people. Dili sila mga dato. Philippians chapter 4 verse 15, tanaw na to. But how God appreciated them. Giunsa sila pagdaig sa Ginoo. Because it's not about sa kining money ang gitan-aw sa Ginoo. It's about the kind of heart and minds. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia to other churches. No other church did this. Ingon si Pablo nga kapalumot mga Kristohanon sa Pilipos. Kamulang jud ang nihatag kanako sa lapianong tabang sa diha nga akong gidalakan ninyo ang maayong balita sa diyang ni-travel ko gikas Macedonia ug wala jud lain church ni hatag nako og tabang para lang ko maka-travel para magwali sa pulong sa Ginoo. So kung kiniha ato timan ni atong bantayan ni no other church did this. Pila biyagatuan ni Pablo nga simbahan? Corinthians, Macedonia, Pilipay, sa Colossi, okay? Kay Pilipay is a name of place, Colossi is a name of place, manang Colossians ang mga tao nga kining naa sa Colossi. So, kining statement, no other church did this. Insulto na sa uban. Maingon nito uban. Mabakslide, pagpuntaan ni, ngano matagi apil. The Bible says that what is true, what is white is white, what is black is black. Kung kailan mo kinaiya ni Pablo,
Prangka gid siya. Kasara sa mga tao nga diin, sinsiro maistorya. Tinuod kan tao maistorya, sinsiro siya musulti. Tinuod gid ang isulti di kay paganagana lang sa tao pabukad-bukad sa atay. Ni kuyos gid ang ilang bukad sa uban simbahan ani. Siya walay laing church tabang nako para mag-support sa akong pagpangalagad sa Ginoo pagwali transferring one place to another. Philippians Christian. Corinthian Christians are so rich, mga dato sila. Okay? Mga negosyante na syudad. Ang mga Philippian Christians, dili sila dato. But sila ay nagsuporta sa alagad sa Ginoo. Kaya mo lagi ingon pa sa mga batod pa sa mga nagawa sa post. Kasagara ko noon supportive ang mga pobre dili ang dato. Ang manghihatagon ko ang pobre kaysa dato. Let's move on to the next verse. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Siya, bisag pa ako sa Thessalonica, nitabang mo na ko, di lang ka isara. Ano si Pablo? So tanawa ang Philippians Christian, bisag wala si Pablo dito sa Pilipos, nagpadala gyud po silang tabang. Kay nakasabot sila. So, bulaktos Ginoo o nakasabot sila sa pulong sa Ginoo. Kay ang tao nakasabot mo lagi to, no need for encouragement. Once they understood, they already do things according to what they understood. Samtang ilang nasabtan, mabuhaton na nilang ilang nasabtan. Okay? Pero sa pikas, needs encouragement, basic level of giving, na kinahanglan pagdasigon. Unang kasagara sa mga churches is before giving time, idasig yun siya. Walay problema, idasig anak kayo sahay, makalimot man lagi ta usahay. Makalimot man ta usahay. Okay. So I don't say this because I want gift from you. Isawa ko nagsulti ni ani, kay gusto na po nako tagaan po ko ninyo. Nangayo na po ko ninyo. Nagpadungog ko ninyo. Rather, I want to receive a reward for your kindness. Insya gani, gusto ko makadawat og reward. Gikan sa inyong pagkamaayo. Giingon to ni Pablo, dili kay nagpadumog-dumog si Pablo. So this is an insult to the Thessalonians nga mga Christians. No other church did this. Ang Philippians nag-support ni Pablo. Sabi sa tapos sa Thessalonica, laing o dapita, napadalaan siya ko ninyo. Okay, next verse. At the moment I have all I need and more, I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. Yan siya. Sa panahon nga ako nagkinahanglan yun, sa akong mga panginahanglan. Yan siya. And more, I am generously supplied with the gifts you sent. Yan siya. Na nakadawat daw siya nga madigit sa kadagaya gikan sa ilang mga gipanghatag sa mga Philippians nga Christians. Na-feel ni Pablo ang dili ang ang kakulangon kundi ang kadagaya, because sa tanan ng gipangwalihan ang Philippians mooy nakasupply sa tanang panginahanglan ni Pablo. Munang wala sila ang gi-declare, and my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus concerning you. Wala na gi-declare na sa Kristohanon sa Corinto. Wala na nag-declare sa Kristohanon sa Thessalonica. Wala na nag-declare sa Kristohanon sa Colossae. Sa mga Philippians ra. Nga naman.
Ang right declaration sa alagad si Ginoo kinahanglan moabot dito sa right recipient. Right receiver. Ngayon sa isyo, lain na po si pastor mag-ampo. Kaya na maiwan pastor mag-ampo. Lord, panalangin ito, naghatag matidod-anon. Wa gigi-apil to, di matidod-anon. Di man mo effect kung dili ta mo apply. Yes. Anak na siya mo take effect kung atong i-apply. Pero pag ingani ba? Imagine nun lang di mo ng lipstick, kanipula na imong lips, nyawa ka ng lipstick, mo na kitang itawag ko buang-buang. There is no application. If there is no application, there is no blessing. Walay panalangin. Okay. Now, sa to, at the moment I have all I need sa panahon nga ako nagkinahanglan, I am generously supplied with the gifts you sent with me in Epaphroditus. Si Epaphroditus ang ipadala sa mga Philippians nga Christian. Dahil ani kang Pablo. Kentang magihatagon, kalipay dyan na manghatag. Nya wala malipay nga maghatag yun niya. Di pag ina magmahay-mahay. Ay pag wala ko gihatag ko da maragwa raman. Uminta. Si Lord kabalo si Lord ana. Obserbahin gani sige pangwinta di ba? Lahit gid siya. Lahit siya. They are a sweet smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Ingon si Pablo. Ang inyong gipanghatag madagayaon ako tungod kay nabuhat us blaton. Yan siya, pagkahumot jud ka isanan. Matod pa, nga halad, that is acceptable and pleasing before God. Ginadawat das Ginoo, nakapahimuot das Ginoo. Nahimuot ang Ginoo sa amount, nahimuot ang Ginoo sa kasing-kasing una-una sa mga Philippians, di nahimuot po ang alaga sinog, nahimuot po ang Ginoo. Di nagkatay po. Ang yawa ray way buot. Ang yawa ray wa nahimuot. Ganun lang yun. They are sweet smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. In the other version, they are sweet aroma. Humot ato bangas Ginoo ang kinasing-kasing uban ang pagpaubos ng paghatag sa Dios. Kaya bisan pagdako kay isa na pero dako po kay garbo, dako po pagmay paghuman, yung sa dako po katulbagon. Okay. Let's move on to the next verse. And the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Now all glory to God our Father forever and ever. Siya, o maoghapon nga Diyos, na nag-atiman ako, will supply all your needs from His glorious riches. Declaration niya. Lahi ang declaration giyud sa alagad sa Ginoo sa tawong tarong kaayo o kasing-kasing una-una naghatag uban ang respeto uban ang pagpaubos lahi gid siya. Hallelujah. Lahi gid siya. And in the King James Version, and my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus concerning you. Ug ang akong Dios maga-supply sa tanan ninyo mga panginahanglan sumala sa kadagaya. Pinaagi ni Kristo. Motong if you remember, nga mo lagi to ang kung magpugas ka, daghan ng klase sa pagpugas, ang uban isabod ra. Hindi natabunan og yuta. Pero naapoy pagpugas, nga diin, magpugas tabunan gid siya. To be safe, tabunan gid siya. Kaya kung imo rang i-eats sa isabod, daubi ang mga langgam. Abtik man pud manginabuhi. Di, ang imong sinabod, imbes ma-expect ka mo tubo, na nitubo mang lawas sa langgam nga nitukob. So tabunan gid og yuta.
Muna ingon ni Lord sa ako every time I receive a blessing, atabunin nas mga pag-ampo. Muna I declare blessing. Muna gidugan ako nag-desire, ambot karon basi karon buwana na ako'y ipay mo tarbali kato na sa DC divine conference na to about giving. Nga give faithfully, give honestly, give regularly, give sincerely. Sa pato, muna diha na mga verses ana. Kaya mo na dapat ang atong buhaton during the time of giving, because God is watching us. God is observing us according to our example in Luke chapter 18, Mark chapter 12, uban mga references. Ginabantayan ta ni Lord if we have passed the giving subject. Or wala na ko. Pwedeng bright kita sa math, there is kalibutan. Pero sa math, di sa pagkarisuhan about giving, pila ka years pa na itong back subject. Balik-balik na ito. Ganun lang yun. Okay. So, let's move on to this kining una sa taan niya, diri sa ta. Jerusalem believers in 2 Corinthians chapter 9 verse 1 to 9. Di tanaw na to na. 2 Corinthians chapter 9 verse 1 to 9. Tanaw na to ang giingon ni Lord diha. Okay. I really don't need to write to you about this ministry of giving for the believers in Jerusalem. So di na ko kinahanglan magsulat ba kaninyo about this ministry of giving, about may tungod sa buluhaton sa paghatag. Giving is a ministry. For the believers in Jerusalem, sa mga believers magtutuo sa Jerusalem. Let's move on to verse 2. For I know how eager you are to help, and I have been boasting to the churches in Macedonia that you in Greece were ready to send an offering a year ago. Kana. Yung si Pablo. Nasayad ko nga, gusto jud mo hatag. And I have been boasting, nagpasigarbon na gani ko sa mga iglesia dito o mga simbahan dito sa Macedonia, that you in Greece, nga kamo nga sa Greece, were ready to send an offering a year ago. Isa ka tuig nilabay na lang, wa pagit sila nahatag. A year ago. Ang mga Philippians wa nagsaad nga maghatag, pero nihatag diretso. Ang mga Christian sa giswat diri sa Corinto nga mga believers in Jerusalem, nagsaad sila, eager to help. Pero nga ni ba? Gusto ko mahatag. Pero wa pa'y nahatag. Hello? Gusto ko mahatag, pero wa'y nahatag. A year ago, for I know how eager you are to help. Gusto dyan mo hatag. But I have been boasting to the churches in Macedonia, sigarbon na gani ko sa mga kaiglesia o simbahan sa Macedonia nga kamo nga nasa Greece. We're ready na to send an offering a year ago. Andam na mo hatag og halad. Isa na katuig nilabay. Wa pa gitaw nakahatag. Nagpitsulti na tinuod si sa Pablo. In fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. Tungod sa pagpanginambog ni Pablo ngadto sa Macedonian Christians about sa believers in Jerusalem nga they are eager, willing to give a year ago, nadasig ang Macedonians. Sila nadasig. Sa ilang pagkadasig, di-take action na sila. Ang bagong gidasig, nitikang na.
sila nahatag. Okay, siya? In fact, it was your enthusiasm, ang inyong kadasig that stirred up many of the Macedonian, nakapadasig sa kadaghanan sa Macedonian believers to begin giving, nga magsugod na po sila hatag tungod sa inyong kagustuhan nga muhatag na lagi po. Pero isa pa man katuig nilabay, wa pa man kitawan na hatag. Next verse. But I am sending these brothers to be sure you really are ready, as I have been telling them, and that your money is all collected. I don't want to be more wrong in my boasting about you. Yan siya, magpadala ko og mga igsuunan. Aron nga masiguro nako nga ako pag ready pa mabus inyong gisaad. Di ba nanaad man to sila nga mahaka a year ago? So, gi-remind ni Pablo, yun siya, magpadala ko kay suunan, aron masayra na ako, sure pa ba mong muhatag? Huwag matod pa, ha? And that your money is all collected, o ang inyong gisaad, kuliktahon na ni, as akong gisugo. I don't want to be wrong in my boasting about you, kaya di ko mo sugot nga, mahimong sayop ko sa akong pagpanginambog sa Macedonia nga ang resulta wa di ay. So, prangka siya pagkasulti. Next verse. We would be embarrassed not to mention your own embarrassment if some Macedonian believers came with me and found that you weren't ready after all that I had told them. Grabe siya kaprangka, no? Yan siya. We would be, ma-embarrass me. Not to mention your own embarrassment. Kung kami maulawan po mo, ma-embarrass po mo. Kung, if some Macedonian, kung ang mga Macedonian nga magdutuo, mo abot, anako, o ilang masuta, nga wala pa di ay mo, dili pa di ay mo ready nga muhatag, after all I had told them. Grabe siya kaprangka. Nga na si Pablo. Very blunt gid kay siya. Wala lipod-lipod. Next verse. So I thought I should send these brothers ahead of me to make sure the gift you promised is ready. So ako ipadala dyan ni. Ipadala siya letter. Nga, ipadala ni mga igsuunan para masiguro na ko o siguro pabagid mo sa inyong mga saad. But I want it to be a willing gift, not one given grudgingly. So nagkuan si Pablo yan siya nga, di po ko gusto nga, mapugos po mo paghatag. Kanang kinasing-kasing nga paghatag, dili kay nagisi inyong kasing-kasing sa paghatag. Hello? Diba? Gusto na ko, nga buhaton na ninyo, nga kinasing-kasing, di kay murag nagisi po inyong kasing-kasing or gakagisi inyong kasing-kasing. Nya motulo din yung luha kay nagisi nga. Sayang na sayang lang ang binigay ko. Hallelujah. Diba? Okay, so next verse. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Siya, nung dumini, nga ang mag-uumang, nga bugas lang, pipila ka mga binhi, gamay rapoy maani. But the one who plants generously will get a generous crop. Apan ang mupugas o daghan po ang maani. Wala gina ko yung giingon, nag-example. For example, ting pugas karon. Sa November. Ito pang pugas ng November. Basta ting ulan. Open po na pang tipugas. For example, Sir Inday, itong tinambano na itong example. Mais lang atong product, ha? Mais lang atong product. Sir Inday, pugas siya o isa ka salmon nga mais. Si isa ka Inday man po ni, kaya tulungan na itong Inday. Si Inday nga isa pa ni abot. Mabot ba ka to? Si Inday Alros, pugas siya o isa ka gantang nga mais. Isa ka salmon, isa ka gantang. Unya, Sister Nini, upugas siya og isa ka taro.
Kasi ka ilagtaro diri. Oh, ang taga-bukid lagi ka ilagtaro. Taga-syudad wa na. Oh, diba? Katong taro, katong butangan bitaw ginamos. Oh, itong butangan biscuit nga dagko bitaw lata. Dili itong gamay. Manggantang katong lingin. Oh, diba? Katong butangan sa cocktail na karon ang gantang butangan cocktail, fruit cocktail nga dako. Oh, to dako jud itong gamay. Isa ka salmon, isa ka gantang, isa ka taro kang sternini, kang junjun, isa ka sako. Dungan tagpugas ron. Pag ani na to, dili magkaparehang harvest. Bisag dugdungan tagpugas. Hello? Lisod po kay pareha ang tag-harvest. Amen. Hello? Kay kung unsa imong gipugas, muupo imong anihon. Nagpugas ka og munggos kini mo anihon. Di pag pugas ka og munggos, pag angin nimo man ni tag dako mang lugas man ni. Hello? Diba? So ingana. Ang nagpugas og gagmay, moani pod og gagmay, ang nagpugas og dagko nagpagi pod moani pod og dagko. Next verse, kay mana pareho sa akong sampulo niya. You must each decide in your heart how much to give. So this is not about tithing, this is about offering pa. Kay ang tithe fixed gid siya. Ang offering dili siya fix. Oh. Kinahanglan mo desisyon mo unsay in your heart how much to give sa offering. Pero sa tithe no choice tayo. Fixed gid ang tithe. And all tithes belong to the Lord, not to sa Leviticus chapter 27, and then sa Malachi chapter 3 in the book of asa pa na nga book. Nalimot po ko. Anak, pero mostly sa Malachi and then sa book of Leviticus about tithe. Offering is ikaw ang mo decision o pila imong ihatag. Sa to, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. In other version, God loves a cheerful giver. Muna isa to ibutan sa tarpaulin. Give cheerfully, give faithfully, give honestly, give faithfully, give sincerely, give humbly. Mo din na siya. Muna ang mga kinaiya, muna ang mga characteristics paghatag nato during giving time. Muna nga, sa ato sukad nagsugod ta sa ministry during giving time. Wa gid ta ni kantag mingaw nga kanta during giving kay mura pag mingaw kay bakta ihatag sa Ginoo mura pag subanon. Yang atong kanta is jolly gid nga kanta nga about giving. Kay aron mag na kay kalipay paghatag ba di kay mura ka naghatag og patay. Hallelujah. Okay na principle. Hallelujah. Okay. Now, let's move on to the next verse. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Mo na promise ni Lord. Kung maghatag ta nga kinasing-kasing, God will generously provide all you need. Si Lord, the provider, will generously give what you have sown. He said, dili, kuan yun, na continuous gid siya. The good news is continuous. Hello, the good news when we do this is continuous na blessing. Nga ka. Hello, na thrill pero thrill ra siya. Tingala ka na agyod. Bagong rhyme. There is a thrill, but it's real. Thrill lang siya. But the reality, ang katotohanan is there is generosity. Generous thing will happen. So every time may nagdamag po ka. So every time experience sa things ko, Lord, tinuod jud ka. So the more naman nakajugag hatan. Hello. So mo na ingana. Muna ko Lord, salamat. If we understand that and when we experience these things that God has said in His Word, the more ka ganado.
Hmm. Para karon nga Thanksgiving. Wala Lord ka na. Papabigit ko ka decide doon sa ako. Pero kung saan ka ko na. Salamat sa Ginoo. Itagaan ko ni pamaagi. Salamat ko. Mo dito yung pamaagi, Lord. Hallelujah. So again, salamat sa Ginoo. Mo dito yung pamaagi niya. Nagpabuhat niya sa ako Kaya mo dito pag Thanksgiving na ko. Dumagan pa na niya. Praise God. Hallelujah. Nga naman, ang first ginako nga big seed for Thanksgiving, gingnan ko ni Lord Apan. Lord, kadako sa ano Siya mo na. Lagi na po na kaya. Di ba siya ko dalungan? Hatod ni, wala siya ko. Ito, sige Lord. Tinuod mo siya na. Naabot man git siya. Mura bag isulen jud ko ni Lord mo-obey ba jud ko. After obeying him, kung say resulta. Din to is grabbing a breakthrough. Is gipilo-pilo gid ni Lord. Gipilo-pilo gid ni Lord. And then mo to naka-project ta og bangko nakataas ta ana. And then, katong sa Aurora. Nga na siya. Nga naman, ang Ginoo dili baka ko, nang yawa ay baka ko. Yes. If we believe Him, we're good for us. Nga naman, ang Ginoo dili angay duha-duhaan. Digit ang Ginoo duha-duhaan. Kung magduha-duha tas Ginoo murag wala pa nakailas Ginoo. Gina? Ha? Kung magduha-duha, tas Ginoo, pa takailas Ginoo. Munang makailatag ayos Ginoo if there is obedience. Obedience can open the doorways of miracles. Nga na siya, kung wala'y obedience sa to, igo lang tamo desire. Wala siya. So, okay, sa to, then God will generously provide all you need. Then you will always have everything. Kung makabaton ka sa tanang butang, you need and plenty left over to share with others. Napay, mabilin. Providing maipog kamuhawid sa remaining blessings. Kinahanglan kabalupog ka mo, hiluna atong remaining blessings sa imong gihatag sa Ginoo. Giver ka, di ka kabalo mo manid sa uban nga blessing, ang sao na lang. Ngayon ka nga, faithful ka maghatag sa Ginoo sa imong tithe and offering. Kaya mo na tayo, i-bless kag ayo. Niya ading ang katuday remaining amount, nagsige na lang kag shopping, nagsige na lang din ka og kanang kaon, adto ka ingon mo ka nga, ingon mang magpadalangin, tagaan mi supplyan mi nimo. Wrong na siya ng principle. Amen. Hello? Manage the remaining amount that God entrusted you. I-manage ni mong ayo ang nabilin nga amount gigipiya sa Ginoo sa imo ha. Di kay ang isa ka kinsina nga sweldo gastuon ni mong 3 ka adlaw binugok na. Amen. Unsa man pag-manage nimo nga 3 ka adlaw hurot na. Kung dili pa makayag barilis, ato lang sa tamban-tamban. Amen. Kung di makayag for season, kamunggay. Aron hamugaway. Hello? Di ba? Di ka kaya atong mahalon nga ice cream selecta, Magnolia. Aderte ice cream kung gusto kag ice cream. Hello? Di ba? Makasilip ka sa nina, ukay. Hello? Balag biniraha. Hinangir na maroon. Hallelujah. Hinangir na di na. Chuk. Ano lang. So na lang, bira. Kadumdum ko sa women sa una. Nagkanatag naton sa una women. Ngay outing. Out sana. Indoor natong activity na outdoor activity. One time, kadumdum ubanis ng women. So mangukay lagi mi kay na ay coming crusade. And then, mukay taprapang hatag. So, posting na mi. Wala ko na ukay-ukay diha. Siyempre, alag magtapok. May binugok na. Dito ka. Wala. Pag sa makita doon, okay na dito. Butang na dito. Bibukay sa na.
Kaya matapos dyan, kaya di na natakit dyan. Kinan, ang atong wisdom madayag sa different aspects. Hello? Ingan na siya. Nga naman, kitagaan ta ni Lord o kahibalo labaw ka sa hayo. Muna, isa sa atong management, financial management. Isang pagmaay kitas giving, di ta kabalo mo sa atong remaining a blessing ang gihatag. Aw, purot yun na. Nga walay, makita nga, souvenir. Souvenir. Kinanglan na atay, wisdom sa tanang butang. Okay, now let's move on to the next verse. And the scripture says, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Ang maay na itong binuhatan, madumduman ta. Madumduman ta sa positive. Duha ka butang, positive and negative. O, mo to ginina. Kaning ganina, dadumduman tong parisiyo, nga hambugiro kisa naghatag. O, and then katuda yung tax collector nga mapugsan na naghatag na dumduman. So, we can be remembered in positive ways or negative ways. Okay, now, let's move on to this, Acts chapter 4, verse 32. Si Joseph Barnabas. Let's see the account of Joseph. All the believers were united in heart and mind, and they felt that what they owned was not their own. So they shared everything they had. So tanang believers, naghiusagid sila in heart and mind. Munang nagtapok sila because they were touched by the Holy Spirit. And then nagtipok sila kay magpasuk sila Bisaya sa suk. Babad. Tagalog mo ng babad. Humul. O maghumul. Sila sa presensya sa Ginoo. Okay. So because they were united to be soaked in God's presence, so dito sila, di na maguli, mangaon sila dito sila mag-join sila sa spiritual food o sa physical food. And they felt that what they own was not their own. Kana. Ngani siya. Ang ilang gibati is ngani. Ang ilang nabatunan, ilang nasabtan nga di gito ilaha. So when we are in this level to this level, ang atong understanding, ngano ihangol man ako ni, piniyara man ni Lord sa ako Pero pag dili ka nga level, ay ako juni, ako magbuot og tulo sa hatay ako ni dili. Pagabot diri nganong dili man ako gipiyara man ni Lord sa ako So they felt that what they own is not really their own. So they shared everything they had. Ilang gihatag ang tanan, nagbahin-bahin sila hinagay. Di kay ako ra ni, ako dako ni kay ako ni. Inyo gagmay lang inyo kay pinitik raman inyo kay ako dako jud ako kay ako tagiya. Let's move on to the next verse. The apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus, and God's great blessing was upon them all. So grabe gid pagkamot sa Spirit. And then ang mga apostles grabe kuno kaayo nga nagpadayag sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. O ang dako nga panalangin gikas Ginoo nangabot nga kanila. Let's move on to the next verse. There were no needy people among them, because those who own land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those who are in need. So tanan mga pobre, wala nila gika-feel ang kapobrehon. Kaya silang tanan na-supplyan because ang mga dato wa nang hinanggol. Ilang i-share. Wala nilang na-feel ang kapobre ng kakulangon. Ang mga dato ni share sila sa ilagwan. Ni share sila. Why? When we are in this level, ang paghatag dinaggo, di na nato na siya sakit. Pero diri gani, di pa gani dako sakit na. Diri nga level, gamay pa gani sakit na. Diri dagko kay sanan, di na nimo sakit. Kay dili na siya sakit gyud. Kung dili, imo na siyang kalipay. Ako ng kalipay. That is why diri, si Solomon, okay, nihatag siya, si David din ang dako kay naghatag. David, in 1 Chronicles chapter 29, verse 1 to 5, 112 tons of gold. Diba? 1 ton is 10,000 kilograms. Pero 112 tons of gold ang gihatag niya from Ophir, special gold na siya,
262 tons of refined silver. David lang ni nga offering for the temple of the Lord. Para sa templo sa Ginoo nga pagabuhaton. And then, the next niya, so kung giver si David, si Solomon po giver. During the time nga, ang temple sa Ginoo is i-offer po 22,000 cattle ang gihatag ni Solomon, 120,000 sheep and goats, and matod pa, in the 1 Kings chapter 8 verse 63 to 64, bigger altar was consecrated for the offering. Naghimo na sila dako nga altar para gid nga dito halad ang manghalad sa Ginoo. Nga naman, grabe ang pagka-touch sa mga tao. So when we are touched by the Spirit of God, okay, ma-breakthrough ta sa na usual nato gikan sa basic level of giving nato. Nagaingon jud ka nga, Lord, salamat. Pagkabuak anak nga ang greediness, pagkabuak sa atong pagdalo-dalo bitaw. Kung sayop magdinalo sa atong mamagpapa, sa atong kaigsuunan or sa isig ka tao, dito na lang general. Kung sayop magdinalo sa isig ka tao, mas dakong sayop magdinalo tos Ginoo. Ganun lang yun. Amen. No. Sayop gid siya, sala siyang magdinalo tas isig ka tao. Mas dakong sayop og sala magdinalo tas Ginoo sa bahin sa Ginoo. Ganun lang yun. That is why, because David understood God, he knew God during sa giving time. Grabe ka siya. Wa pa nahimong templo, nag-andam na siya daan. Nag-andam na siya daan. Okay, so let's move on to the next verse. Okay, for instance, there was Joseph, the one the apostles nicknamed Barnabas, which means son of encouragement. Ang ngalan daw niya si Barnabas, Joseph, ang iyang nickname o dagnay o angga is Barnabas. Ang ipasabot niya, meaning is son of encouragement, anak sa pagdasig. He was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus. Gikan siya sa tribo ni Levi o gikan siya sa isla sa Cyprus. Let's move on to the next verse. He sold a field he owned and brought the money to the apostles. Tungod kinakita niya nga, grabe pagpamuhat si Ginoo, grabe mulatong si Ginoo, gusto niya nga tanan nga, ganan nga magpababad sa presensya si Ginoo, walay makapakgang nila. So, nisuporta siya sa bluhaton sa Ginoo, ug nibaligya siyang yuta para lang mahimo siyang help sa mga tao nga diin na ginagtabang og iya to investment sa Ginoo. Son of encourage, anak siya sa pagdasig. So, mo sinisabo, kanang iyang story nakadasig pud sa matag usa nga diin nakabalo sa iyang story. Because names have meaning. If names have meaning, it has message. Nasa mensahe. Hallelujah. So muna igsuon nga sa giving time, which is equivalent sa math, sa subject na to sa secular. Ito, for God so loved the world in John 3:16, that He gave His one and only Son. The measurement of love is by giving, not by just receiving. So kanang mga nagigugma ay ko, no? Nga sige lag, kaiko. Di dyan mo hatag. Wa na nahigugma silag pangayo, sige lag pangayo. Sige lag taker, dili giver. For God so loved the world, higugma sa Diyos ang kalibutan, that He gave His one and only Son. Tungod higugma ng kalibutan, gihatag niya ang nag-isa niyang anak nga si Jesus. Di ba ang tinuod na higugma di na maghinangol? Amen. Di ba sa Valentine's, mahal kayong bulak, pero nga nung muhatag man siya bulak?
Because of love. Pero ba? Because of lust. Tagaan ako ni bulak kayo ng gabi eh. Bugawas yung bulak. Hello? Ang measurement sa gugma is paghatag. Muna bisan higugma ka, di na nimo i-mind imong pliti-pliti sig balik-balik mamisita. Pero gani wa kay gugma, kamahal sa plete. Sakto dili. Diba? O baklay. Unya ka na baklay apur mo kun ras bukid, o may choice ko man kay o may trisika dito kuan syudad mo bakit ang baklay ko buri kay to nagbaklay ba ti pamiliti. Oh, uy kabalo mo ning baklay makatabang ning baklay. Amen. Maka-activate na sa imong body. Hello. Activate na sa imong body. Di kay baklay uy pagburin ako ko pamiliti pa sure. Halo sa to, ingon pa ni Dr. Bahiman, our herbalist na doctor, 10,000 steps a day per person is needed para ang imong lawas ma-energize. Wala man kita nakakuanan. Hello? Wala kita nakaabot, ana. Pila ra ka percentage? Pila 10% sa 10,000. Diba? 1,000? Oh, babaklay ko din paingon dito sa health center. Yapon ako murag 500 ka steps. So, babalik 1,000. Oh. So, at least nga, nakukuan na nimo. Diba? So, nga siya. Gusto ni Lord nga kanang makabaluta sa angay natong buhaton o buhaton nato ang angay natong buhaton aron nga dili ta alkansi kun dili kita ang benefited. Kita ang bulahan. Dili katong kanta na bulahan o bulahan ang tagbalay nga giawitan. O aron lang ganahan buhatag tong pamaskuhan at sadang kanta bulahan o bulahan ang tagbalay nga giawitan. O diba paganahan lang ka si Lord di lang ka paganahan kundi iya jud ka taga agkabulahanan. Ma-blessed ka. Amen. Let's continue our topic next Sunday because we are not yet done. Kay taas-taas mangit siya because of the many examples. Ako niya agawa man kay examples. So karon lots of example nga angay ginato mabawan. Let's pray for His word. Father God in heaven, thank you so much of your word that you have reminded us about giving, O Lord. That as we give, O Lord God, without regrets, as we give with humility, as we give with sincerity, O God, as we give with cheerfulness, O God, ikaw gayud ka kalipay pud, O Lord. Salamat Ginoong Dios na ikaw gayud magapanalangin ka na mo kasing-kasing mahinatagon, huna-huna, O Lord God, nga masinabtunon, O Lord God. Hallelujah, mga kinabuhi nga diin ginaka-himut-anda ka nimo, O Lord God, in obeying your words, O Lord God. Salamat, O Diyos, nga imong ibubukan na mo, O Lord God, ang kasing-kasing malipayon, malinawon, O Lord God, madinawaton, O Diyos, manggihatagon, O Lord God, hala malipayon, matinud-anon, diya sa pagpangalagad ka nimo sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Seal your words with your precious blood and continue to bless us all together, Lord. In the mighty name of Jesus, we ask and pray. Everyone will say, Amen and Amen.